Kabanata 771. Itinago ni Dayan ang kanyang tingin kay Sheila. Ano ba ang sinasabi mo? Maganda ka at mabuti ang puso mo. Paano mo nasabi ang ganyan? Kahit na iniligtas niya ako kahapon, pakiramdam ko ay wala pa rin akong silbi. Malaki na ang narating niya, habang ako ay wala. Mahina ang aking kakayahan, at baka maging pabigat lang ako kapag nanatili ako sa tabi niya. Sabi naman ni Sheila. Ganito rin ang naramdaman ni Dayan noon. Maaari tayong magsanay hanggang sa antas ng isang Grandmaster, at kapag narating natin ang level 9, magagawa na nating ipagtanggol ang ating sarili kahit papaano. Sa pinakamaliit, hindi na natin kailangang matakot sa mga karaniwang siga. Mapait na ngumiti si Sheila. Wala akong talento sa kakayahan. Nagsanay na ako dati, at ngayon ay isa akong level 5 Grandmaster, pero narinig ko mula sa mga nakatatanda na ang mga walang talento ay hindi kailanman makakapasok sa antas ng Profound Master dahil hindi nila nararamdaman ang espiritual na enerhiya sa paligid nila. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na ako makausad, at kapag walang pag-usad, wala ring tunay na kakayahan. Matapos ang maikling pagdaing, saglit siyang tumigil bago nagpatuloy. Kaya napagdesisyunan kong sumuko na. Hindi na ako masyadong nagsanay. Naunawaan ni Dayan ang nararamdaman ni Sheila at agad na hinawakan ang kamay nito. Sheila, may mga kayamanan sa mundong ito na kayang baguhin ang katawan at talento ng isang tao sa kakayahan. Kailangan lang nating magsikap. Wala rin akong talento, pero nagsusumikap akong pagbutihin ang sarili ko para makamit ko ang level 9 Grandmaster sa lalong madaling panahon. Talaga ba? Mayroon bang mga bagay na ganyan? Bahagyang bamuka ang mapulang labi ni Sheila nang marinig iyon, at bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi pa siya nakarinig ng ganoong mga kayamanan sa buong buhay niya. Pagkaraan ng ilang sandali, mapait siyang ngumiti at nagsabi, ang ganitong kayamanan ay parang bagay na laban sa kalikasan. Malamang na napakahirap nitong hanapin, hindi ba? Oo, napakahirap. Pero ang Tio Master ni Severin ay nagsusumikap na hanapin iyon para sa akin. Kapag may sobra, ipinapangako kong bibigyan din kita. Lagi tayong may pag-asa hanggat may mga ganoong kayamanan sa mundo. Ang kailangan lang nating gawin ay pagbutihin ang ating sarili at subuking umabot sa peak stage level 9 Grandmaster. Sa ganoong paraan, handa na tayo upang maging Profound Masters at makapasok sa hangganan ng tunay na kakayahan kapag nasa kamay na natin ang kayamanan, agad na sagot ni Dayan. Matapos marinig iyon, hindi napigilan ni Sheila ang tumango habang kumislap ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tama ka, dapat mas magsikap pa ako. Kahit umabot na ako sa level 9 Grandmaster, kailangan ko pa ring maging mas malakas at mas mahusay para makita ko kung saan ako dadalhin ng hinaharap. Hindi natin malalaman kung makakaya ba nating makapasok sa Profound Master kung hindi natin susubukan. Nag-isip muna sandali si Dayan bago nagsabi kay Sheila, sa tingin ko hindi ka dapat bumalik sa Brookborn bukas. Paano kung manatili ka rito at magsanay kasama ko? Masarap din na may kasama. Ano sa tingin mo? Pero, hindi ba magiging medyo hindi tama iyon? Labis ang saya ni Sheila at hindi napigil ang mahiya. Hindi niya kasi inaasahan na mismong si Dayan ang mag-aanyaya sa kanya na manatili. Anong mali doon? Magkaibigan tayo, at kung mabagot tayo, maaari tayong mamasyal at mag-usap tungkol sa ating pagsasanay. Hindi ba maganda iyon? Ngumiti si Dayan. Sige, ayos na. Mananatili ka rito. Sige na nga, ipagkakatiwala ko ang sarili ko sa iyo mula ngayon. Bahagyang yumuko si Sheila at ngumiti ng may kasiyahan. Ngumiti rin si Dayan nang makita ang ngiting punong-puno ng ligaya ni Sheila. Dumating na kinabukasan ang oras ng seremonya ng pagtatalaga. Isang napakalaking lugar ang inihanda sa isa sa marangyang villa na parang palasyo sa Southlink City. Punong-puno na ito ng mga tao, at sa labas ng lugar ay naroon ang maraming alkalde pati na rin ang mga makapangyarihang pamilya ng Southlink City. Lahat sila ay nagmamadaling pumunta roon upang makita kung sino ang magiging bagong pinuno ng South County Mansion. Dumating si Severin kalaunan kasama sina Dayan, Sheila, at Zacarias. Mahal, siya iyon. Siya ang nambuli sa akin. Dumating na rin ang mga tauhan ng Namvale, at ang nagsabi noon ay si Surina na agad lumapit sa kanyang asawang si Regan at nagreklamo nang makita si Severin mula sa malayo.
Agad na tumingin si Regan. Bakit siya nandito? Masyado siyang malakas para sa atin ngayon, mahal. Hindi natin siya kaya sa ngayon, pero kapag naging gobernador na ako, kukuha ako ng malakas na tao para tulungan kang tapusin ang buhay niya. Salamat, asawa ko. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa iyo. Sagot ni Surina at agad na hinalikan si Regan sa mukha. Nagkunwari naman na maging mapagpakumbaba si Regan at nagsabi, hindi ka dapat masyadong kumpiyansa. Kahit na maayos ang relasyon ko kay Ginoong Callum at nakapagsalo na ako ng hapunan sa kanya noon, wala pa rin kasiguraduhan kung sino talaga ang itatalaga bilang bagong gobernador ng South County. Pinangunahan ni Regan ang kanyang mga tauhan patungo kay Severin at tinitigan siya ng may paghamak. Narinig kong galing ka sa Brookbourne. Nandito ka ba para saksihan ang seremonya? Hindi napigilan ni Severin ang ngumiti at sumagot, oo, maaari mong isipin na ganoon nga. Ininsulto mo ang asawa ko at pinatay ang aming mga tauhan noong araw na iyon. Hindi ko lang iyon palalampasan, siguradong magbabayad ka sa lalong madaling panahon, banta ni Regan kay Severin. Hindi man lang siya sineryoso ni Severin at ngumiti ng walang pakialam. Ganun ba? Hindi na ako makapaghintay. Dad, siya iyon. Siya ang bumugbog kina Ginny at sa iba noong araw na iyon. Agad na itinuro ni Manny mula sa angkan ng Yusky si Severin nang makita ito. Dumating siya kasama ang kanyang amang si Jacob at ang kanilang mga tauhan. Tinitigan ni Jacob si Severin at napakunot ang noo dahil malapit nang magsimula ang seremonya ng pagtatalaga, at marahil ay hindi tama kung aatakihin siya roon. Lumapit siya na malamig ang mukha at nagsabi kay Severin, ikaw ba ang bumugbog sa aming bodyguard? Kalmado lang na kumibit balikat si Severin. Oo, binugbog ko siya dahil napakasama ng anak mo na nagnais sa asawa ko. Tinuruan ko lang siya ng leksyon para sa iyo. Nagsisinungaling siya, Dad. Wala akong ginawang ganoon. Gusto ko lang maging kaibigan ng asawa niya, pero inisip niya agad na nanliligaw ako kaya inatake niya ang ating mga tauhan. Sinampal pa nga niya ako sa mukha. Agad na pinalala ni Manny ang kwento sa kanyang ama. Hehe, hindi mo pa rin aaminin. Tugon ni Severin na nakangisi. Hindi kita sinampal, pero heto ka at inaakusahan ako. Sa tingin ko dapat nga sinampal na lang talaga kita. Subukan mo. Hindi inasahan ni Jacob na ganito katapang si Severin na magbanta ng lantaran sa harap niya. Swerte ka at magsisimula na ang seremonya, kung hindi ay ipapautos ko na sa aking mga nakatatanda na turuan ka ng leksyon. Ganun ba? Masaya akong tanggapin ang hamon. Tingnan na lang natin kung kaya ba talaga ako ng mga nakatatanda mo. Sagot ni Severin na may bahagyang ngiti at naglakad papasok. Taga Brookbourne Mansion ba siya? Galit na tanong ni Jacob habang nakatingin kay Severin mula sa likuran. Lumapit si Surina. Hindi siya. Malamang galing lang siya sa isang maliit na pamilya. Hehe, paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na magyabang ng ganyan kung hindi man lang siya galing sa Brookbourne Mansion? Lalo pang nagalit si Jacob, at matapos mag-isip, sinabi niya sa matandang katabi niya, sundan mo ang batang iyon pagkatapos ng seremonya. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataong patayin siya, gawin mo yun ng walang pag-aalinlangan. Walang problema, agad na tumango ang matanda. Palihim namang natuwa si Manny. Kapag napatay si Severin, magiging madali na para sa kanya ang babae nito. Kapag nawala na ang sandigan ng babae, baka kusa na itong mapunta sa kanya. Sakto, Ginoong Jacob, inapi ka rin ba niya? Ang galing ng pagkakataon na ito. Hindi pa sapat na inapi niya ang aking asawa, ngayon pati ikaw pala ay inawi din niya. Agad na lumapit si Regan at nagtanong ng may ngiti. Hehe, isa lang siyang hamak na galing sa maliit na lugar na hindi pa nakakita ng mundo. Wala siyang ideya kung gaano kalakas ang mga tao sa Southlink City, at wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Tugon ni Jacob na nakangisi, bago niya iwinasiwas ang kamay at pinangunahan ang lahat papasok. Mahal, ito ba yung Jacob na binanggit mong pinakamatinding kalaban mo sa titulo ng gobernador? Tanong ni Surina nang makaalis sina Jacob at Manny. Oo. Pero kahit malakas ang Yusty at marami silang malalakas na tao, hindi sila malapit kay Ginoong Callum. Ang pag-asa ko lang ay isaalang-alang niya ang relasyon namin at itatalaga ako sa posisyon na ito. Sagot ni Regan, na medyo nabawasan ang kumpiyansa.
Dumating ang mas marami pang tao at naupo sa kani-kanilang mesa, habang ang iba naman ay umiinom ng pulang alak sa lugar ng pagtitipon habang nakikipag-usap sa kanilang mga kakilala. Mga ginoo't ginang, narito na si War God, Ginoong Calum. Isang lalaki ang lumapit sa mesa hindi kalayuan at nagsalita sa mikropono. Nang marinig iyon ng lahat ay agad silang naglakad papunta sa main area at humanap ng mauupuan. Isang pinto ang bumukas sa likuran nila, at lumabas si Calum at umakyat sa entablado na itinayo. Pagdating, iniskan ni Calum ang mga tao hanggang sa tuluyang masilayan niya si Severin. Sa sandaling makita niya ang kanyang amo, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya at gumaan ang pakiramdam sa kanyang puso. Sa totoo lang, medyo natatakot siya na baka bumalik si Severin sa kasunduan at magpasya na huwag nang maging gobernador. Kung tutuusin, hindi pa siya nakakuha ng pagkakataong bayaran si Severin, at isa sa mga paraan na magagawa niya ito ay sa pamamagitan ng paghirang kay Severin sa posisyon ng gobernador. Nagbigay ng ilang opening remarks ang MC bago ibigay ang mikropono kay Calum. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ipapahayag ko ngayon ang bagong pinuno ng South County Mansion at ipaubaya sa kanyang prerogative ang pagpapasya kung paano pinakamahusay na kolektahin ang mga alay sa hinaharap. Sabi ni Calum sabay ngiti ng malapad. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan nang marinig iyon ng lahat. Sa talaan, ang mga alkalde ng mga lungsod sa loob ng South County ay karaniwang nagbabayad ng tiyak na halaga sa South County Mansion taon-taon, ngunit laging ang War God ang may huling pasya tungkol sa halaga, at ito rin ay napagkakasunduan ng maaga. Gayunpaman, ang desisyong iyon ay kung paano na ilagay sa mga kamay ng bagong gobernador, at malas ang mga alkalde kung ang gobernador ay maging sakam. Sa anumang kaso, ang mga salita ng War God ay batas at hindi maaaring questionin, at ang magagawa lang ng mga tao ay ngumiti at pumalakpak. Siyempre, may ilang tao na lalong naging sabik, dahil inisip nila na mayroon silang pagkakataon na maitalaga sa posisyon. Tapos na tayo sa paligoy-ligoy. Iaanunsyo ko na ngayon ang pangalan ng taong magiging bagong gobernador, at ang taong iyon ay aakyat sa entablado upang tanggapin ang token ng gobernador. Sabi ni Calum ng walang emosyon. Maraming mesa rito, kaya magpakabusog na lang tayo at mag-inuman kapag tapos na ang seremonya. Pumalakpak ang lahat at sabik na hinintay ang anunsyo. Ang bagong gobernador ay, si Severin Foylet. Ipinahayag ni Calum ng madiin sa harap ng sabik na mga tingin ng lahat. Severin Foylet, sino ba iyon? Bakit hindi ko pa siya narinig? Aling lungsod siya na alkalde? Hindi pamilyar ang pangalan na iyon. Maraming alkalde ang nabigla nang marinig ang hindi pamilyar na pangalan, at nagsimulang magtinginan ang lahat. Sandali lang, Severin, ang batang iyon. Napalunok si Manny at ang mga tao mula sa Yusky at tumingin kay Severin. Si Jacob ay labis na natakot kaya pinagpawisan ng malamig ang kanyang noo. Kung magiging gobernador si Severin, maaaring wala nang magagawa ang mga lads laban sa kanya. Sa halip, baka sila pa ang dumanas ng mas malaking kahihiyan, o baka maging target pa ni Severin. Halimbawa, maaaring maghanap si Severin ng kung anong dahilan para ipilit na magbigay ng mas malaking offering ang Yusky Mansion. Namilog ang mga mata ni Regan at nagduda kung mali ba ang kanyang narinig. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang gulat na tingin, dahan daw ang lumakad si Severin paakyat sa entablado. Hindi ito maaari. Paano siya naging gobernador? Nang inig ang mga tuhod ni Regan at sobrang kaba ng pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang puso. Gayon din si Surina na natakot, at halos hindi siya makagalaw. Hindi ko rin ito inasahan. Hindi ba't pumunta lang siya rito para magsaya? Pagkatapos ay hinawakan niya ang pulso ni Regan at nagtanong, sa tingin mo ba ay tatargetin niya tayo sa hinaharap? Kung magiging gobernador siya, makikilala niya ang mas maraming makapangyarihang tao. Baka ang ilan sa mga alkalde ay kusa pang lumapit upang makuha ang kanyang pabor, at malaki ang posibilidad na tuluyan tayong masira sa hinaharap. Habang nagsasalita si Surina, lalo siyang natakot, at lalong naging balisa si Regan. Huwag tayong gumawa ng mga haka-haka. Ang alitan natin laban sa kanya ay hindi ganap na hindi mapagkakasunduan. Bukod pa rito, siya ang pumatay sa ating mga tao, at hindi tayo ang gumawa noon.
Pinilit ni Regan na pakalmayan ang sarili matapos mag-isip. Mapait na ngumiti si Surina. Maaaring hindi ito ganap na hindi mapagkakasunduan, ngunit narinig mo ang sinabi niya sa may pintuan bago tayo pumasok, hindi ba? Lalo pang natakot si Regan, at matapos mag-isip ng kanyang mga opsyon, inisip niya, hindi natin pwedeng hayaan siyang maging gobernador, kung hindi ay mapapahamak tayo. Matapos mag-isip pa ng kaunti, nagpa siya siyang humarap at sabihin, Mr. Callum, hindi ba't ang gobernador ay laging pinipili mula sa mga alkalde? Hindi naman alkalde si Severin, kaya bakit bigla na lang siyang napili upang italaga sa posisyon? Hindi inaasahan ni Jacob na magiging ganoon kahayag si Regan na umapila, ngunit agad din niyang naintindihan kung bakit. Kung magiging gobernador si Severin, ni ang mga lads ni ang mga Yankovs ay hindi na magkakaroon ng katahimikan pagkatapos ng lahat, pareho nilang na-offend si Severin sa isang paraan o iba pa. Matapos mag-isip, agad siyang humakbang pasulong at pinilit ang sarili. Sir, sa tingin ko tama si Mr. Regan. Hindi kailanman naging alkalde si Severin, kaya maaaring hindi nararapat na bigla na lamang siyang maging gobernador. Kabanata 775. Hindi sila seryoso. Alam nila na si Severin ang magiging gobernador, pero ang tapang nilang magsabi ng ganoon. Siguro iniisip nila na may magandang pagkakataon sila na maitalaga sa posisyon, kaya sila ay hindi natuwa na inagaw ni Severin ang pagkakataon mula sa kanila. Kung hindi, bakit pa sila magiging ganoon katapang para questionin ng isang Diyos ng digmaan? Ang ibang mga alkalde, na maliit lang ang tsansa na may talaga, ay nagsimulang magbulungan ng makita kung gaano katapang sina Jacob at Regan na tumayo at magsalita ng ganoon. Hindi angkop, sumimangot ang mukha ni Callum at halatang hindi natuwa. Sino sa tingin ninyo ang mas angkop? Ang ekspresyon ni Callum ay nag-iwan kay Jacob at Regan na nanginginig sa takot. Ngunit nang maisip nila na baka sila ang puntiryahin, o baka mapatay pa kung si Severin ang maging gobernador, naisip nila na wala na silang ibang pagpipilian kundi lumantad. Nagngalit ng ngipin si Regan. Ang pangunahing pagtutol namin ay hindi alkalde si Ginoong Severin. Hindi ba't ang nakasanayan ay pumipili ng gobernador mula sa mga alkalde? Sa 9 sa 10 pagkakataon, iyon ang nangyayari. Sumagot si Callum na may malamig na ngiti. Ibig mo bang sabihin na wala akong kapangyarihang pumili ng gobernador? Sabi mo nga mismo, 9 sa 10 pagkakataon ang gobernador ay mula sa mga alkalde. Hindi ba pwedeng ito ang isang beses na naiiba? Pagkatapos ay idinagdag niya sa matatag na tono, tapos na ang usaping ito. Kung may mga haspang questionin ang aking desisyon, kailangan niyang harapin ako. Hindi ko paliligtasin ang taong iyon, pati ang kanyang pamilya. Napasinghap ang lahat ng marinig iyon. Base sa tugon ni Callum, malinaw na napakaganda ng relasyon nila ni Severin. Kung hindi sana siya nagbanta ng ganoon sa ibang mga alkalde para lang matiyak na si Severin ang maitatalaga bilang gobernador. Kung alam lang ng lahat na alagad ni Severin si Callum, maiintindihan nila kung bakit ganoon siya nagalit. Isa itong napakalaking kawalang galang sa kanya na questionin siya ng ibang mga alkalde sa harap mismo ng kanyang guro. Bahagyang ngumiti si Severin. Pag-akyat niya sa entablado at pagkuha ng token, sinabi niya, may ilan dito na hindi masyadong masaya sa aking pagkatalaga bilang gobernador. Mayroon pa bang tutol maliban sa mga alkalde ng Namvale at Yusky? Napasinghap ang lahat ng marinig iyon at nabigla sa pagtukoy ni Severin sa dalawang lungsod. Pwede kayang ito ay isang sama ng loob. Balak ba niyang targetan sila sa hinaharap? Walang sinumang alkalde ang nang-ahas na magsalita ng pagtutol. Isang lalaki pa nga ang lumapit at nagpahayag ng kanyang katapatan, ako, ang alkalde ng Non-Twin, ay buong pusong tinatanggap ang pagtatalaga. Napagpasyahan na ito ng ating kagalang-galang na Diyos ng digmaan, at wala na kaming dapat tutulan. Nagtitiwala kami sa kanyang desisyon, at sigurado kami na mayroon siyang mabigat na dahilan para rito. Totoo, isa siyang batang gwapo, at naniniwala ako na may kakayahan siya na magtagumpay sa iba't ibang aspeto. Kung hindi siya mabibigyan ng basbas ng isang Diyos ng digmaan. Ako, mula sa Red Wall, ay lubos ding sumasang-ayon. Tumayo agad ang isang lalaki nang walang pag-aalinlangan at pinuri si Severin, ngunit hindi siya magaling sa pananalita kaya halatang halata sa lahat ang kanyang pambabala.
Hindi nagtagal, mas marami pang tao ang sumali sa paglilinis ng sapatos, at may dalawang lalaki pa na lumapit para kondenahin ang kahihiyang inasal ni Regan at Jacob. Napayuko sina Regan at Jacob at hindi makapagsalita saglit dahil bigla silang naging pantirya ng pampublikong batikos. Tahimik lang, pakiusap. Iniunat ni Severin ang kanyang kamay at nagbigay hudyat para lahat ay manahimik. Pag-usapan natin ang mga handog. Hindi ako magtatakda ng pamantayang halaga para sa lahat dahil masyadong abala iyon. Lahat ay nakinig ng mabuti nang marinig nilang nagsimula na si Severin sa detalye na gustong-gusto nilang malaman. Lahat sila ay gustong malaman kung magkano ang dapat nilang bayaran. Bahagyang ngumiti si Severin. Tulad ng alam ninyo, ang pangalan ko ay Severin, na medyo kahawig ng salitang 7. Kaya ang kailangan lang ninyong ihandog ay 70% ng dati ninyong ibinibigay noon. Ibig sabihin, binibigyan ko kayo ng 30% bawas. Siguraduhin lang na maibigay ninyo ang pera sa tamang oras. 30% diskwento. Napakagandang balita niyan. Hindi pa kailanman naging ganoon kababa noon. Oo, napakagaling ng bago nating gobernador. Malaki ang 30% at binigyan niya tayong lahat ng napakalaking bawas. Hindi na pwedeng higitan pa ito. Maraming alkalde ang nanginig sa tuwa nang marinig nila ang sinabi ni Severin. Noong si Mason pa ang pinuno ng mansyon ng South County, napakarami ng handog na ibinibigay nila na kahit ang ilang alkalde ay nakakaramdam ng bigat. Sa pagbibigay agad ni Severin ng 30% diskwento, agad na nawala ang bigat na iyon, at magdadala pa ito ng mas maraming benepisyo para sa pag-unlad ng kanilang mga lungsod. Ginoong Gobernador, may diskwento rin po ba ang Yusky Mansion? Itinaas ni Jacob ang ulo at tumingin kay Severin na may pag-aalinlangan. Hindi siya sigurado kung tama ba ang narinig niya at gusto niyang malaman kung hindi sila tatargetin ni Severin. Tumingin din si Regan kay Severin ng may pag-asa, dahil tinakat niya si Severin pagkadating pa lang at nagbalak pa siyang patayin si Severin sa hinaharap. Sa kabila ng lahat, tila wala namang balak si Severin na saktan sila. Tumango si Severin. Sa palagay ko malinaw na ang sinabi ko. Ang Yusky at Namvale ay parehong lungsod na sakop ng South County, kaya karapat-dapat din sila sa diskwento. Walang dahilan para tretuhin ko kayong dalawa ng iba kumpara sa ibang lungsod pagdating sa ganitong bagay. Maraming salamat, Ginoo. Isa kayong matalinong tao at napaka-bagay ninyo sa posisyong ito. Biglang natuwa si Regan at nagsimulang magpuri kay Severin. Alam ko na agad na kayo ay isang pambihirang tao nang nasa may pintuan tayo kanina. May dating kayo na higit sa lahat. Maraming tao ang napatingin kay Regan na nagulat, dahil napakawalang hiya niya na ang sinabi niya ay parang sampal sa kanyang mukha. Siya pa mismo ang lumantad at tumutol kanina, pero agad siyang nagbago ng tono sa isang iglap. Napakagatlabi si Jacob ng ilang ulit, pero matapos mag-isip, sinabi na lang niya kay Severin. Tunay nga, makikita ng sinuman na kayo ay isang kahanga-hangang tao. Marunong akong humusga sa tao batay sa kanilang itsura, at makikita mo kung gaano kapantay ang hugis ng kanyang mukha, bukod pa sa matangkad, tuwid, at mahaba niyang tulay ng ilong. Sa kanyang mukha pa lang, makikita mong siya ay isang dragon sa gitna ng mga tao. Halos napahawak sa noo si Severin dahil sa husay ng dalawa sa pagsasalita ng kalokohan. Siya ay malamig na ngumisi, at tumingin sa dalawa ng may halong biro sa kanyang mga mata, at tinukso, talaga. Bakit kaya nakaramdam ako ng pagkamuhi at balak na pumatay mula sa inyo noong nasa pintuan pa lang tayo kanina? Pagkabitiw ni Severin ng tanong na iyon, parehong nanigas sina Regan at Jacob. Pagpatay, balak ninyo siyang patayin. Alam ba ninyo kung sino siya? Kahit 100 buhay ninyo ay hindi kasing halaga ng isang bahagi lamang ng kanya. Mabigat ang mukha ni Callum nang marinig yun at agad niyang tinanong sina Regan at Jacob. Pagkatapos ay tumingin siya kay Severin. Gusto mo bang patayin ko silang dalawa? Kung hindi lamang dahil sa pagpupumilit ni Severin na huwag gumawa ng malaking kaguluhan sa lungsod at ang ayaw niyang mabanyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, malamang ay tinawag na siyang Panginoon ni Callum. Gayunpaman, marami sa mga panauhin doon ang nagulat dahil ang tono ni Callum ay parang humihingi ng payo, gaya ng isang tauhang humihingi ng direksyon mula sa nakatataas. Patawarin ninyo kami.
Labis na natakot si Regan kaya agad siyang lumuhod sa lupa. Sumunod na rin ang kanyang asawa na si Sur Ina, kasama ang kanyang mga tauhan. Isa itong hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan lang. Mali ang iniisip ninyo tungkol sa amin. Biglang nagkaroon ng ideya si Sur Ina at sinubukang palabasin na sila ang agrabyado. Si Jacob man ay hinila si Manny at lumuhod din. Hindi lang pagkakaunawaan ito. Hindi pagkakaunawaan lang. Kami ay gusto lang naming subukan ang tapang mo. Oo, at ang iyong tapang ay tunay na pambihira. Pawis na pawis si Sur Ina habang sumisigaw. Nang maalala niya kung paano siya nagyabang kay Severin dati at sinabing ang kanyang asawa ang malamang na maging susunod na gobernador, halos maramdaman niya ang hapdi sa kanyang pisngi dahil lahat ng sinabi niya ay bumalik para sampalan siya. Sapagkat ang relasyon ni Severin at Callum ay maaaring mas malalim pa kaysa sa inaakala. Baka nga alam na ni Severin bago pa man ang lahat na siya ang itatalaga sa posisyon. Hehe, huwag kayong mag-alala. Hindi ako tipo ng tao na nagtatanim ng galit. Tutal, natanggap na ninyo ang karampatang parusa. Natatawa si Severin habang nakikita ang kanilang reaksyon. Tandaan lang na huwag ninyo akong guluhin ulit. Kapag ginawa ninyo, buburahin ko ang mga pamilya ninyo sa mundo. Oh, nagbibiro ka naman, Ginoo. Nangangako kami na hinding-hindi na. Wala akong lakas ng loob na manggulo pa sa iyo kahit pa magkaroon ako ng tapang ng 1,000,000 lalaki. Pilit nang umiti si Regan. Oo, hinding-hindi. Makakaasa ka, Ginoo. Paulit-ulit na kumislot ang labi ni Jacob at bagaman sobrang sama ng loob niya, wala siyang nagawa kundi tiisin ito. Sige, tumayo na kayo. Panahon na para kumain. Nakita ni Severin na lumalalim na ang oras kaya pinaahon niya ang mga ito dahil ayaw niyang sayangin pa ang kanyang mahalagang oras. Di nagtagal, nagtungo silang lahat sa labas kung saan nakahanda na ang 20 mesa. Marami sa mga alkalde ng iba't ibang lungsod ng South County ang dumating na rin. Sa kainan, isa-isang nagtataas ng baso kay Severin ang lahat at pinuri siya ng walang tigil sa pag-asang may iwan sila ng magandang impresyon sa kanya. Halos hindi naman interesado si Severin sa ganoon, ngunit napilitan siyang harapin ito na may ngiti. Nang sumapit ang hapon, bumalik siya sa kanyang tirahan at laking gulat niya nang makita ang isang plate na may nakasulat na mansyon ng South County na ikinabot na sa bakal na tarangkahan. Ang bilis naman, napailing si Severin sa sobrang bilis ng pagkakabit ng plate. Pagkababa ni Severin at Diane sa kotse, sinalubong sila ni Felicia at Megan kasama ang ilan pang iba. Maligayang pag-uwi, gobernador at asawa ng gobernador. Nagkatinginan ng tulala sina Diane at Severin, at hindi sila makapaniwala sa mainit na pagtanggap na kanilang natanggap. Kayo ba ni Megan ang naglagay ng plate, Mom? Tanong agad ni Diane nang lumapit siya kay Felicia. Bago pa man nakasagot si Felicia, si Megan na ang nagsabi. Hehe, kami nga iyon. Baka hindi mo alam, pero pagkakaalis ninyo ni Severin sa bahay, inutusan agad ako ni Mommy na humanap ng tao para ikabit yun. Hindi nakapagsalita si Diane at muntik pa siyang himatayan nang marinig yun. Sobra nga silang sabik. Nasaan ang token? Gusto ko itong makita, Severin. Agad na tumakbo si Felicia kay Severin na may ngiti at puno ng pananabik. Inilabas ni Severin ang token at iniabot sa kanya. Wow! Ito, hindi ba ito tunay na ginto? Ang sarap sa pakiramdam habang hinahawakan. Masayang hinaplos-haplos ni Felicia ang token. Ngumiti si Severin. Maaari mong kunin kung gusto mo. Bigla na lamang ibinalik ni Felicia ang token sa kamay ni Severin na para bang hindi niya kayang buhatin iyon. Pagkatapos ay napangiti siyang alanganin. Huwag mo naman akong biruin ng ganyan, Severin. Hindi ko kayang angkinan ang bagay na sumisimbolo sa gobernador. Isa lang itong token. Kahit nasa iyo ito, hindi ibig sabihin na iisipin ng mga tao na ikaw na ang gobernador. Halos 100 alkalde mula sa lahat ng lungsod ng South County ang dumalo at nakakita sa akin ngayong araw, paliwanag ni Severin. Hehe, tinakpan ni Sheila ang kanyang bibig at napatawa. Ang gwapo kong Severin ay sobrang tapang kanina sa pagtitipon na halos mapaihi sa takot ang 2 hangal na alkalde. Tama iyon. Naalala mo ba kung paano kanila tinakot sa may pintuan? Ngayon na ikaw na ang gobernador, malamang hindi na nila maisipang patayin ka kahit tutukan pa sila ng baril sa ulo.
Dagdag naman ni Dayan. Buwahaha, halos hindi ako matapos sa katatawa noon. Nakita mo ba kung gaano kasama ang itsura nila noon? Hahaha, muling hamalak-hak si Sheila. Talaga, hindi ko inakalang may mga hangal pa ring magtatangkang galitin ang manugang ko. Pero tama ka, sigurado akong nagsisisi sila matapos nilang makita na ikaw ang hinirang na gobernador. Buong pagmamalaking sabi ni Felicia, tara, lumabas tayo at magdiwang mamayang gabi. Matapos niyang sabihin iyon, biglang pumasok sa isip niya ang isang bagay at agad niyang tinanong, sa pamamagitan nga pala ng taunang handog ng mga mansyon ng lungsod, magkano ang balak mong singilin? Nagpa siya akong bigyan sila ng 30% diskwento. Sagot ni Severin na may ngiti. 30%. Biglang nakaramdam si Felicia na para bang malaki ang nawala sa kanilang kita dahil sa diskwento. Nabalisa siya at muling tinanong si Severin, bakit mo sila bibigyan ng diskwento? Malaking halaga ang 30% at permanente na ang desisyon mo. Nang makita iyon, tumayo si Dayan at ipinagtanggol si Severin. Nalaman namin na mas mataas ang natatanggap na handog ng mga nili kumpara sa ibang mansyon ng county, kaya malaki pa rin ang halaga nito kahit na binigyan ni Severin ng 30% diskwento. Sa totoo lang, ang natanggap naming handog ay kaunti lang ang diferensya kumpara sa ibang mansyon ng county. Matapos mag-isip pa, idinagdag ni Dayan, bukod pa rito, bagong hirang lang si Severin, at ang pangunahing layunin niya ay makuha ang tiwala ng mga tao. Kapag naging maayos ang samahan namin ng mga alkalde, masisiguro na maibibigay nila ang mga handog taon-taon sa tamang oras. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Medyo nasasaktan pa rin si Felicia matapos niya itong pag-isipan, at hindi niya napigil ang magprotesta ng marahan. Kahit 10% diskwento lang ay sapat na para makuha ang loob nila, bakit kailangang 30%? Napakalaking lugi nito. Hindi naman tayo kapos sa pera ngayon. Kung magkakaroon tayo ng magandang ugnayan sa mga mayor, mas magiging maayos ang takbo ng negosyo natin dito sa Southlink City. Alam mo na rin siguro na maraming mayor mula sa iba't ibang syudad ang may mga ari-arian sa Southlink City, lalo na yaong mga malalapit na syudad. Mabilis na sabi ni Severin. Yan ang asawa ko. Hindi ko akalaing ganito kamarunong sa negosyo. Hindi napigil ang purihin ni Dayan si Severin. Sa huli napapayag na rin si Felicia nang makita niyang pareho ang sinasabi ng dalawa. Sige na, lahat ng sinabi ninyong dalawa ay parang may punto naman. Hayaan na lang. Ang isang babaeng gaya ko ay hindi na dapat nakikialam sa ganyang bagay. Ang tanging maaasahan ko na lang ay makakuha ng mas maraming perang magagastos. Ngumiti si Severin. Pera lang naman ito. Matagal na rin akong hindi nagbibigay sa iyo, kaya paano kung maglipat ako ng 30 milyon sa iyo maya-maya? Sapat na yun para tumagal ng matagal. 30 milyon. Agad na sumili ang ngiti sa mukha ni Felicia at hindi niya napigil ang purihin. Aba, napakabuti mong manugang. Lubos akong nagpapasalamat na nakakatanggap ako ng 30 milyon mula sa iyo paminsan-minsan. Nasa Southlink City tayo, kaya mas mabuti nang may sobra tayong pera para may pakiramdam tayong ligtas kahit saan tayo pumunta. Hindi malaman ni Dayan kung matatawa o maiinis, dahil ang pagmamahal ng kanyang ina sa pera ay hindi talaga nagbago. Nang marinig iyon ni Megan, agad siyang lumapit, at hinawakan ang pulsuhan ni Severin, at nagtanong, paano naman ako, bayaw? Wala rin akong pakiramdam ng seguridad. Hindi mo rin ba ako bibigyan ng perang magagastos? Sige, bibigyan din kita ng 15 milyon. Nakangiting sabi ni Severin. Sobra ang pera niya kaya hindi niya masyadong iniinda ang pamimigay. Yehey, ang bait mo talaga, agad na sabi ni Megan sa sobrang tuwa. Tama lang ang naging desisyon ni Dayan mula pa noong una nang ipinaglaban kanya. Mas mabuti ka talaga kaysa sa Edward na iyon. Napairap si Dayan kay Megan. Hindi na kailangang banggitin siya ngayong patay na siya, hindi ba? Tama, bakit mo pa kailangang banggitin ang taong iyon sa oras na masaya? Sinisira mo lang ang sandali. Agad na sinulyapan ni Felicia si Megan. Tinignan ni Severin sina Maurice at Judith na nasa tabi niya, at nilapitan sila, at sinabi, bibigyan ko rin kayo ng tig 30 milyon.
Siguraduhin ninyong gastusin ito ayon sa gusto ninyo. Medyo nag-alala ako nang bigla kong matanggap ang perang ito mula sa iyo. Parang hindi ako makakatulog sa gabi. Gulat na tugon ni Judith. Ang magkaroon ng pagkain sa mesa, magagandang damit, at disenteng sasakyan ay sapat na para sa kanya. Ayos lang kami kahit walang pera. Huwag mong kalimutang bigyan din ang biyenan mo. Paalala ni Maurice. Kabanata 780. Wala roon si William noong oras na iyon, kaya natural lang na mag-alala si Maurice na baka hindi matuwa si William kung hindi bibigyan ni Severin ng pera ang kanyang biyenan. Ngumiti si Severin at sinabi, huwag kayong mag-alala, Kai. Hindi ko kakalimutan ang aking biyenan. Makakatanggap din siya ng bahagi niya. Nasa hindi kalayuan sina Zacarias at Zenoa, at kapwa sila nagulat nang makita nilang naglipat si Severin ng mahigit 100 milyon sa kanyang mga kamag-anak. Kahit na kayang maglabas ng ganoong halaga ng mga Ballard, hinding-hindi sila makakagawa ng ganoong kagandang kilos. Sapagkat Diyos lamang ang nakakaalam kung gaano katagal bago maubos ng isang tao ang 30 milyong dolyar. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Regan at Jacob ang kanilang mga tao sa isang tea house. Pagkaupo nila, napakunot noo si Regan at nagtanong, ano sa tingin ninyo ang pinaplano ng Severin na iyon? Binigyan niya tayo ng 30% diskwento at hindi siya nagpakita ng diskriminasyon laban sa atin, pero hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba sa lahat ng ito. Sa tabi niya, napakunot ang noo ni Surina at nagsabi, huwag mo akong takutin, darling. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang nagkukunwari lang si Severin na hindi tayo ang tina-target niya? Tumango si Regan. Eksakto yan ang ikinababahala ko. May mga taong dalawa ang mukha. Maaari nilang ipakita ang isang anyo, pero sa kaibuturan nila, kabaligtaran sila ng ipinapakita nila. Nagpapanggap silang mapagbigay at mapagpatawad ngayon, pero baka maghanap lang sila ng dahilan para kalabanan tayo pagkalipas ng ilang buwan, kapag nakalimutan na ng lahat ang nangyari ngayon. Nabahala agad si Surina nang marinig yun at nagtanong ng may kaba. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa wakas ay sumagot si Regan. Kaya ko inimbitahan dito si Jacob para mapag-usapan natin. Tutal, magkasama tayo sa parehong bangka. Nanatiling tahimik si Jacob habang malalim na nag-iisip. Maya-maya ay nagsalita si Manny na may madilim na ekspresyon. Ano bang pakialam kung siya ang gobernador? Narinig ko na galing siya sa Brookborn, kung saan walang malalaking puwersa roon. Kahit mataas ang attainment niya, hindi ko iniisip na kaya niyang manalo laban sa pinakamalakas na tao ng aming pamilya. Hindi natin kailangang matakot sa kanya. Kung kaya lang niyang talunin ang isang level 2 warrior king tulad ni Ginny, baka level 3 warrior king lang siya. Nang marinig yun ni Regan, agad niyang itinuro, malamang higit pa roon. Ang attainment niya ay hindi bababa sa level 5 o level 6 warrior king. Bukod pa roon, kilala niya si Mr. Callum, kaya ibinigay sa kanya ang posisyong iyon sa unang lugar. Wala tayong dapat ikatakot kahit level 6 warrior king pa siya. Malamig na singhal ni Manny, at tiningnan si Regan nang may bahid ng panghahamak sa kanyang mga mata. Direktang sinabi niya, ang Namvale ay maganda ang pag-unlad, Mr. Regan, pero nakakalungkot na kakaunti pa rin ang malalakas na tao sa inyong lungsod, o sa inyong mansyon. Kami sa Yasti ay maraming malalakas na tao na umabot na sa level 7 Warrior King. Gayunman, agad na tumayo si Jacob at sinampal si Manny matapos ang sinabi ng binata. Sampal, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, Manny. Pero nagsalita pa rin si Manny, totoo ang sinasabi ko. Baka mataas ang attainment niya, pero wala namang malalakas sa kanyang county mansion. Bakit tayo matatakot kung siya lang ang nag-iisang malakas doon? Matalim siyang tiningnan ni Jacob at sinabi, bakit ka pa rin nagsasalita ng kalokohan? Ikaw mismo ang ugat ng lahat ng kasawian, at kung hindi lang dahil sa iyo,